Hello everyone! Welcome dito sa aking audio vlog. So audio lang to, kung mapapansin nyo, walang video, walang kung ano-ano kasi alam nyo naman, isa tayong visual impaired. So, ngayon ay naisipan kong magpaliwanag sa inyo. Wow, magpaliwanag kung ano nga ba ang ginagawa ko sa buhay. Okay, so ngayon is meron akong question sa inyo. Pero bago yon ay pinapayuhan ko kayo na magsuot kayo ng headphones or headset or earphones, kung ano man yung gamit nyo ngayon para ma-appreciate nyo tong mga pinagsasasabi ko dito. Okay? Kasi hindi po kasi pwedeng hindi kayo naka-headphones or earphones para maintindihan nyo tong sasabihin ko. Okay? O feeling ano-ano. Pero, so ganito po yun. Meron akong question sa inyo. Actually, ah, ito ay isang, hindi naman siya project. Personal project to ko namin. Itong kantang ito. Kaso nga lang, itong kantang ito ay i-intermission namin. Okay? So, naghanap ako ng instrumental. So, may nakita akong instrumental ng iba tinanggalan. So, may nakita akong instrumental na okay yung tunog niya, okay yung quality niya, pero may mga ibang details na hindi ko nagustuhan na binago ko. So, yun ang power ng audio editing, no? Kaya mong baguhin lahat ng tunog. Yan, no? Pwede mong palakasin, pwede mong pahinain, pwede mong palinawin, pwede mong palabuin, basta lahat. Okay? So, ang tanong ko sa inyo, okay? At ipapaliwanag ko rin. So, ipaparinig ko sa inyo yung original instrumental and then yung ginawa ko. At muli, inaanyayahan ko kayo. Inaanyayahan. Inaanyayahan ko kayo. Inaanyayahan. Ayan. Inaanyayahan ko kayo. Tama ba yun? Hindi ko sigurado. Okay? So, iniimbitahan ko kayo. Yan na lang. Ini-invite ko kayo na magsuot ng earphones or headphones para maintindihan nyo yung mga pinagsasasabi ko dito. Okay? So, paano? Okay? Paano ang instrumental na ganito ang tunog ha? So, ulit, magsuot po kayo ng earphones para marinig nyo po, no? So, ito po yung original na instrumental na dinownload ko sa YouTube. So, pakinggan yung maigi. Okay? Pakinggan nyo. So, bilang isang mahilig mag-edit, no? Ayoko namang sabihin na bilang isang bihasa kasi hindi naman ako bihasa. Yan. So, bilang isang mahilig mag-edit ng mga audios, parts part or bahagi ng aking masasabing skills bilang isang personalidad or bilang isang tao. Ayan. Is unang napansin ko sa instrumental na ito nung pinakinggan ko siya is um, malakas yung drums. Okay, malakas yung drums niya. And then, super duper, hindi naman sobrang linaw na to the point na sobrang sakit na sa tenga. Pero, hindi siya maganda masyadong pakinggan. Okay? And then, pangalawang napansin ko is yung gitara. Okay? Yung gitara niya is naka-gitna lang. Okay? Naka-gitna lang siya. Kumbaga, pag nasuot kayo ng headphones or earphones, is nasa gitna lang siya. So, alam nyo naman ang left, right, tsaka center, di ba? So, nasa gitna lang siya. So, narinig nyo siya sa left and right. Yun ang center na position ng audio. Kasi sa gitna nyo lang siya naririnig, di ba? Tapos, napansin ko rin na mahina rin yung gitara. Okay, mas medyo na-overpower ng drums yung gitara. Okay, yun yung napansin ko.
So, syempre, para maganda yung gagamitin namin sa aming intermission is naisipan kong i-remaster yung instrumental na 'to. Disclaimer lang po, hindi po sa akin 'tong instrumental na 'to, nasa YouTube lang po 'to, kinuha ko lang. And then, nilagyan ko lang ng flavor para maluto ng pino or ng pulido, sorry. Wrong term, ayun. Tapos, um, ganito ang nangyari. So, ulit, tatanungin ko kayo, paano ang tunog na ganito, ito yung original ulit, paparinig ko sa inyo, no? So, narinig nyo na. At ito naman ay paano yung tunog na narinig nyo na tunog, pwede na ay naging ganito ang tunog. So, mas maganda siyang pakinggan, 'di ba? So, kung papakinggan nyo yung unang pinarinig ko tsaka itong ginawa ko, ay hindi naman sa sinasabi kong mas maganda 'tong gawa ko ha, pero mas maganda na siyang gamitin, no? Na pang intermission namin. So, ang tawag po dito sa aking ginawa, ang tawag po dito sa aking ginawa ay remaster. So, yan po ang tawag diyan, remaster. So, remaster, kapag sa mundo ng audio editing ay tinatawag na remaster is kumbaga yung existing na isang project, halimbawa itong instrumental, is i-remaster mo. Kumbaga, medyo babaguhin mo siya ng kaunti. Wala kang babaguhin sa instrumental, sa kung paano yung pagkaka-arrange. Babaguhin mo lang yung ibang elements. Halimbawa is yung drums. So, napansin nyo kanina doon sa unang pinarinig ko is tunog, tunog ewan, di ba? Parang tunog sobrang lakas na medyo masakit sa tenga. And then, yung ginawa ko is ginawa kong hindi siya tunog masakit sa tenga. Yung maganda siyang pakinggan. Okay? Yung drums. Okay, yung drums. Kasi nagbase ako dun sa original na instrumental. Kumbaga dun sa mismong kanta na pinagkuhanan ko niyan. Okay? Yan yung instrumental ng kantang kakantahin namin. And then, nilagyan ko siya ng, ito na tayo sa mga technical problems. Technical problems or technical terms na hindi ko na gagawin pa. Hindi ko na lalagyan ng mga technical yan. Ayaw ko namang magmagaling. So, ang ginawa ko po dun sa drums, unahin natin yung drums, is total, ano siya, sobrang bright niya, is binawasan ko yung pagiging bright niya. Okay? Which is, ginamitan ko ng equalizer. So, ang equalizer, from the word equalize, is pagpapantay-pantayin niya yung mga audio frequencies ng isang audio. Halimbawa, yung drum na yan. Okay? Yung drums na narinig nyo kanina. So, base sa aking pagkakarinig is sobrang linaw, or hindi naman sa sobrang linaw, sobrang bright niya. So, ang ginawa ko is binawasan ko yung kanyang high-end frequencies. Ayan. And then, ginamitan ko rin siya ng compressor. So, ang compressor is isang effect or isang kailangan din sa audio editing para mapagpantay-pantay niya yung volume. Yung malakas, magiging mahina. Yung mahina, magiging malakas. Depende sa setting na ilalagay mo. Okay. Excuse me. And then, doon na tayo sa guitar part. Okay, yung sa guitar part. Pero bago ko makalimutan, syempre, tatanungin nyo, paano mo na hiwa-hiwalay yan? Okay? Since wala akong original na stems or yung mismong track na pinanggawa dyan sa instrumental na yan is ginamitan ko siya ng
separation o ng ah, ano tawag dito ng kumbaga separation stem. Okay? So gumamit ako ng website. Ayan. Hindi po to sponsored mvsep.com. Okay? M as in mama, V victory, and SEP from the word separate. Separate kasi yan. .com. Okay? So, ginamit ko yung website na yan. Um, Actually, ang website na yan ay maraming mga pwedeng pagpipilian na pwede mong i-separate. Okay? Pero, pinaka-main focus talaga niyan is vocal separation. Pero, meron kasing mga iba't ibang mga separation tools yan. Halimbawa, sa bass, sa drums, sa guitar. So, yun ang ginamit ko para makuha ko yung mga stems na yan, yung guitar, bass, and then yung drums. Ginamitan ko ng separation for bass, separation for drums, and then separation for guitar. Okay? So, yun ang ginamit ko para makuha yung tatlong stems na yan. Buti nga tatlo lang eh. So, mas madaling i-remaster. Hindi masyadong maraming elements ng instrumental. Next naman is, kung mapapansin nyo, no, ulitin natin. Ito yung original ng gitara. So, yan. Yan yung original na gitara. At ito naman yung ginawa ko sa gitara na yon. So, kung mapapansin nyo, kung nakasuot kayo ng earphones, inulit ko, magsuot kayo para maintindihan itong pinagsasabi ko, para ma-appreciate nyo. So, kung mapapansin nyo is, kalat na yung tunog niya, hindi lang siya sa gitna. So, ang tawag ko dyan, ako lang naman ang may term, pero ewan ko kung anong original term talaga nito, pero ang tawag ko dyan is stereo effect. So, ang stereo kasi, sa mundo ng audio editing is yung meron siyang mga channels. Kumbaga, meron sa left, meron sa right, meron sa gitna. Ganyan. Okay? Yun ang stereo sa mundo ng audio editing. And then, so napansin ko dahil nga ang tawag dun sa kanina, sa gitna nyo lang naririnig is mono. So, iisang channel lang siya. So, ang stereo kasi dual channel yan. Okay? Dual channel yan. So, mono siya. So, parang sabi ko, parang pangit. So, ginawa ko siyang stereo. Ginamitan ko siya ng stereo effect, no? So, bago ko nga pala makalimutan, niremaster ko po ang instrumental na ito sa digital audio workstation na Reaper. Reaper po ang pangalan na. Reaper. Okay? And then, after nun, ay ginawan ko siya ng mga tracks. So, syempre, kailangan ng mga individual tracks yan for drums, bass, guitar. So, syempre, ginawa ko yan isa-isa, yung mga paglalagyan ko, and then, inedit ko na siya. So, niremaster ko yung audio ng guitar. So, dahil nga, mono lang siya, ginawa ko siyang stereo, and then, nilagyan ko rin siya ng equalizer. Medyo malinaw, medyo malabo yung tunog niya. So, nilagyan ko siya ng equalizer. Binoost ko yung kanyang high frequency. Okay, yung high-end frequency. Kadalasan, ang mga tawag ng tao, or ang tawag ng mga tao kumbaga sa high frequency is treble. Pwede din naman siya actually treble. Yung mid frequency naman, yun yung parang, yung nasa gitna ng low and high frequency. Yun yung parang namamagitan sa kanila. Yun yung hindi mo pwedeng alisin pag nag-e-edit ka ng audio. Kasi once inalis mo yun, madadamay yung low and high. Okay? Or yung bass na tawag nila. Okay? And then, so, syempre, binoost ko yung, medyo nag-boost ako ng konti sa treble. So, yan. I-ano lang natin siya. Yung sa common na term ng mga tao is treble. So, binoost ko ang kanyang treble. Next naman ay binoost ko yung low end frequency niya. Kahit wala siyang low end frequency kasi hiniwalay ko nga yung bass, di ba? So, medyo binoost ko pa rin yun para magkaroon ng, kumbaga, presence yung gitara. Okay. So, yun.
And then, ginamitan ko rin ng compressor. So, alam niyo na anong ibig sabihin ng compressor. Hindi ko na uulitin. And then, next ay yung bass. Okay. Ito wala na yung bass kasi mixed na tong piniplay ko sa inyo ngayon. Wala na yung original project kasi sinave ko na siya. Ang ugali ko kasi pag tapos ko na, binubura ko na, kumbaga pag na-save na, buburahin na yung project kasi na-save naman na. So ganun kasi ugali ko kaya pasensya na. So yung bass is hiniwalay ko rin. Ang ginawa ko naman dun sa bass is mas pina-bass ko pa siya. No, mas pina-bass ko pa siya. Kumbaga mas binoost ko yung low frequency niya para mas talagang mas maging buo yung kanyang bass. And then, ginamitan ko rin ng compressor, syempre. Yon. So, ano nga ba ang purpose ng mga compressor na yan? Okay. Yan, kapag once na nilagay nyo kasi yan sa mga tracks is maibabalance nyo yung volume. Once kasi na walang compressor ang mga audio is pangit yung kakalabasan. Hindi balance yung volume niya. So, mapapansin nyo yung ibang mga audio, di ba parang tunog basag, distorted, ang tawag doon. So yung iba tawag ng mga tao doon sa tunog sabog, basag, ano pa bang mga, hindi ko na masyadong matandaan ibang mga term, pero ang common kasi basag, sabog, ganyan. Pero ang tamang ano is distort, no? Distorted. Yan. Kumbaga sa picture. So, wala kasi akong idea sa picture kung ano ang ibig sabihin ng distorted photo, or hindi ko sigurado kung malabo ba yon, ganyan. Kasi sa audio kasi ang distorted audio, yun yung tunog sabog na sinasabi nyo. Okay. Or clipping, audio clipping. Kumbaga, nasosobrahan na yung volume niya to the point na yun nga, nagtutunog basag na siya. Okay. Yun. So, yun ang purpose ng compressor. Kumbaga, para ma-balance yung mga volume ng bawat elements ng instruments. Okay? And then, next naman ay yung drums, no? So, napaliwanag ko naman ako anong ginawa ko sa drums. O, di ba? Binawasan ko yung high frequency. Kaya nga sinabi ko kasi sobrang linaw. Hindi sobrang linaw. Sobrang talagang ma-bright, no? So, ipapaliwanag ko lang ng konti pa yung word na high-end frequency or yung treble. Okay? Yung treble na sinasabi kasi natin is yun yung nagbibigay brightness sa audio. Kung wala yun, pangit yung magiging tunog ng audio nyo. Kahit balance pa yung ibang frequency, pag wala yung high-end frequency na yan, yung brightness na yan, walang mangyari sa audio nyo. Pangit. Tunog, ewan. Alam niyo, tunog lubog na hindi mo maintindihan. Ganon. Okay? So, yun ang paliwanag ko, no? Sa ginawa ko dito sa instrumental na to. At, yung sa gitara, so, nag-base ako dun sa original nga, di ba? Sa original na kanta. Napansin ko rin sa gitara is meron siyang effect na, ano siya paano ko magandang term. Alam mo yung tunog alien sa TikTok? Alam niyo yung tunog alien, yung bumibibrato? Hindi ko lang kung anong filter yun. Basta yung kapag yung ibang mga ano na, yung mga ganon-ganon. So, marami kasing tawag doon. Pwedeng tawag doon is yung chorus effect. Ganyan. Or, yung, pwede din yung flanger. May flanger effect din. So, yung flanger, para siyang tunog, alam niyo yung tunog robot na ewan. Ganon. Okay. So, ang napansin ko doon sa gitara na original, doon sa original na kanta, yung gitara doon is parang may konting chorus effect siya. Kumbaga, alam niyo yung parang may vibrato na, may ganong konti. Konti lang. Di nyo siya masyadong mapapansin kung wala kayong headphones na suot or earphones. Okay. Doon ako nagbase. So, nilagyan ko rin siya ng ganon dito, yung gitara. Kasi, walang ganon yung original So, mapapansin nyo, ito yung original na gitara. Ito, yung sa instrumental mismo na kinuha ko sa YouTube. Ito. So, wala siyang masyadong chorus. Meron siyang konting-konti, pero hindi siya masyadong litaw. Hindi gaya ng ginawa ko dito. Tingnan, pakinggan nyo. So, medyo, di ba?
lumitaw na yung pagka-chorus niya. Nilagyan ko siya ng chorus. Hindi yung chorus ng kanta ha. Yung tunog ano, yun nga, yung tunog alien na sinasabi ng iba. Okay. Ayun. So, yun ang tunog, no? So, pakinggan natin ng konti itong original na instrumental na kinuha ko sa YouTube, no? Ito. So, ayun. 'Di ba? So, yun yung original na instrumental. So, kapag i-intermission namin yung ganyang instrumental, parang ewan. Kaya, iniba ko siya. So, ito, pakinggan nyo itong ginawa ko ulit. So, 'di ba? Maganda na siyang ito na yung mas better version ng pang-intermission namin. So, yun lang, yun ang paliwanag ko dito, no. So, ang tawag po dito ulit ay audio remastering. Yan. Sa video, parang pwede rin atang gawing term yun. Hindi ko sigurado kasi hindi naman ako nag-edit ng video. More on audio lang talaga ako.